Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, ew! Ew! Nakakadere, ew! Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. OMG mga kababayan! Grabe! Ito na po ang isang magpapatunay na video na ang bahay mismo ni BBM dyan sa Ilocos na deliveran. Bukod pa po sa Malacanang. Grabe na po mga kababayan. Wala nang kawala itong talipandas, adik na presidente mga kababayan, sapagkat nadiliberan po. May mga witness mismo at hindi lang basta witness. Involved po sila rito sa pagdi-deliver mismo sa bahay ni BBM dyan po sa Ilocos Norte mga kababayan. At dahil dyan, ito po ang resulta. Halos lahat ng mga Pilipino naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno. Aba, kung hindi ka pa naniniwala na talamak ang korupsyon sa gobyerno, hindi ka Pilipino. Di ba kabayan? Kung hindi ka Pilipino, hindi ka rin tao. Dahil hindi mo alam at hindi mo nararamdaman kung talagang talamak ang korupsyon sa ating bansa. Correct? Tama. Sa latest survey ng Pulse Asia, 97% ang nagsabing malawakan ang korupsyon sa gobyerno. 2% ang hindi masabi kung totoo ito, habang 0.4% lamang ang hindi naniniwala na lumawak pa ito. Nang tanungin naman ang mga na-survey kung sa tingin nila ay mas dumami o kumonte ang mga korap, 85% ang naniniwala na mas dumami pa ito, habang 3% ang naniniwala na nabawasan ito. Nasa 12% naman ang nagsabi na wala namang nagbago. Sa tanong kung posible bang nagkaroon ng sabwatan sa mga opisyal ng gobyerno at contractor, 90% ang sumang-ayon, habang 4% lang ang tumutol. Ang tataas na numero mga kababayan, ano? 90% ang agree na may sabwatan po ang gobyernong Marcos dito po sa mga contractors. Okay? At ito naman po, 85% ang nagsabing, naku po, tumaas, umingkris po ang corruption sa ating bansa sa pamumuno ng BBM. At ang nagsabi naman ng prevalence of corruption in government, ang widespread po, grabe, 97%. OMG na yan mga kababayan. Sa bagay, iilan na lang po ba ang nakikipaglaban katulad ni Vice President Inday Sara Duterte? Di ba mga kababayan? Anyway, punta po tayo rito. Si Trililing, binanatan po, bukod sa nilaglag po dito ni Buying Yeng Rimulya, ano ho? Ito pong si Trililing ay binanatan din po ni Nino. Inyong Pastor Dila, mga kababayan, panoorin po ninyo. Working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces, that should be a patriot in this country, has been conniving with the ICC. Has been conniving the ICC. Dati pong sundalong kanin itong si Trillanes, mga kababayan, ha, na should be patriot sa ating country, abay traidor, nakikipagsabwatan po sa ICC. Ayon dito kay Pastor Dila, mga kababayan, nakakagulat po ito sapagkat itong si Pastor Dila mismo ang gumisa dito kay Trililing. Ano po mga kababayan, at dahil nga po dyan, nilaglag po ng tuluyan, harap-harapang sinampal nito pong si Rimulya, ito pong si Trililing, mga kababayan. Wala pong ganyang mga meeting, sabi niya. Sabi naman ni Rimulya, totoo yan, nakipag-usap ako kay Trillanes. Grabe mga kababayan, yan po lahat ang ating pag-uusapan sa buong videong ito. Ang nakakalulang pera na diniliver sa bahay ni BBM, mukhang ito na po ang video na magpapasakit sa diverticulitis at tumbong muli ni BBM, mga kababayan. Bago yan, maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang nagla-like at nag-share. At mga hindi pa nakasubscribe at nag-subscribe na, thank you very much. Tungo na po tayo sa detalye ng ating pag-uusapan, mga kababayan. Eto po, panoorin po natin itong balitang ito.
Ano yan? Yan sinasabi natin, di ba? Kasi kapag ka in-outright mo na hindi yan totoo, paano ngayon may isang credible na tao na nandoon at nagpatunay na totoo yung nangyari na yan? At sinabing, totoo po yun. Oo. Nag-meeting po talaga kami. Oo. Ba, sino nga yan? Sino yan? Si mismo ang Crispin Remulla. Ha! Sa mismo, bahay nga namin yun. Nandun ako. Nakita ko si Senador Antonio Trillanes, PNP Chief Nicolas Torre, at dalawang investigator ng ICC. Nandyan nga kami sa bahay ko sa Makati noong 2025. So, kinumpirma ng Secretary Boying, that time, DOJ Secretary siya, Kinumpirma niya. na nagpulong talaga sila. Totoo. Sabi niya, naman masama. Oo nga naman. Sa kabilang banda, wala din naman sabi natin. Masama, nakikipagpulong ko dahil sakop ng trabaho ko bilang Justice Secretary ang Witness Protection Program. Pinoproteksyonan ko yung magiging testigo dyan sa ICC. Wala masama doon. Wala nga masama. Wala nga masama. Pinagtibay mo lang yung testimonya ng mga sundalo. Totoo talaga yung sinasabi ng mga sundalo. Kaya kanino tayo makininiwala dyan? Kay Antonio Trillanes o kay Secretary Boying Remulla? Sino ba ang mas mataas ang kredibilidad sa dalawang ito? Pero sa punto na yan, mahigit na kapanipaniwala kasi bahay niya mismo yun. Bahay na mismo. Di ba? Tatanggi sana niya, di ba? Kaya lang, siyempre, hindi niya nga maitanggi dahil ang daming ang testigo. Ilan yung mga security nandoon na dating mga sundalo? Sige. Ikaw naman basa. Sabi niya, totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC, yung dalawang personal ng ICC. Kasi nga, meron kaming usapan na ang testigo dapat protektahan yung testigo ng ICC. Ay, sinasabi ko. Ayun pala. Sasabihin mo bang hindi totoo ngayon to? Pagka sinabi mong hindi totoo yung sinasabi ng mga Marines, sasabihin mong sinungaling si Secretary Ombudsman Crispin Remulla? Hindi, sinabi niya, totoo po yun. Sinabi niya. Totoo po, meeting talaga paano kami. yan, Antonio Trillanes? Maglaban kayo ngayon ni Ombudsman. Hindi, kinumpirma niya, totoo. Kaya nga. Baka naman sabihin, nga pala, sabi ni Senador Trillanes, oo nga, naalala ko na yan. Naalala ko na, munti ko na makalimutan. Munti ko nang makalimutan. Sinama ko sa bahay Ayun ni nga. Secretary Boying. Ang ibig sabihin nito, Jen, maraming bahagi ng testimonya dito. Hindi mo pwedeng i-outright na i-deny na ang sasabihin mo, hindi naman credible yung mga witness. Hindi. One by one mo siya note for note. Katulad yan, sabi ni Secretary Remulla, Ombudsman, hindi, totoo yun. Hindi ba? Bagay nang tanong ako sa mga abogado. Sabi ko, halimbawa lang sabi ko, pagka isang testigo ba, convicted na, sabi natin na nasa korte na, pero may binulgar, ibig ba sabihin nun, hindi nakakatanggap na, sabi hindi totoo yan, hindi, mali yun. Kahit pa niya ang isang taong pinakasinungaling na, nagbigay ng statement, Nelson, hindi mo pa rin pwede sabihin, hindi na kita paniniwala kasi dati ka na nagsinungaling . Wala daw value yun. Paano yung kahit pa niya sabihin mong dishonorably discharged, meron anyang mga naunang kaso yan. Yun nga anyang testigo, nakakulong na. Kinuha mong testigo, pwede tinatanggap pa rin ng korte. Kaya hindi niya pwede sasabihin mo na nagsisinungaling. Outright sasabihin mo, hindi, mali po yun. Kahit mga abogado niya, alam na alam yan, kahit anya sa mga litigation, lalo yung mga nakikipagdaban sa korte, hindi mo niya pwede sabihin na, hindi, may nauna na pong kaso yun, pagsisinungaling . Kahit pa sa may kaso ng pagsisinungaling, Nelson, at tumarap sa ibang pagkakataon, at sinasabing may katotohanan, sinasabi niya, tatanggapin pa rin ng korte at pakikinggan pa rin ng kanya sinasabi. Kaya nga. Yun. Kaya dapat, tingnan muna natin, ano ba yung mga sinasabi, di ba? Nung 18. Hindi katulad hindi naman lahat sabi nila dishonorably discharged, di ba? Hindi naman, sabihin, talagang lihitin mo na sila yung tauhan dati ng Philippine Marines. Ay, ngayon, nagsalita si Ombudsman Remulla. O ibig ba sabihin, hindi totoo yung sinasabi ni Ombudsman. Nakita niya, nasa bahay nga nila ginawa, di ba? Ayan nga po mga kababayan, sa bahay nga po mismo nitong ni Remulla, nangyari itong pulong ng ICC at nito pong si Trillanes at ni Remulla. So paano ba yan, Trililing? Huling-huli ka na dito. At sasabihin mo naman ngayon, sandali, baka mamaya iba yan. Ngayon mga kababayan, mayroon pa akong napansin dito.
Ang napansin ko po dito ay sinabi ni Remulla na ito daw ay after na maaresto si Tatay Digong. Mayroon po akong ipapapansin sa inyo ha. Mamaya, wait lang. Ituloy muna natin ito bago ko ipapansin din sa inyo kung ano ang aking napansin. Nagkapansinan tayo rito. Ayaw, call! Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin itong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive! Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Remulla at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to eh. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ang nasabing Mga kababayan, may napansin ba kayo roon? Anong sabi niya? Hindi ko na maalala. That was 1 year ago. Alam niyo po sa tingin ko, kung mayroon pong mga katulad nitong mga event, mukhang hindi mo basta-basta ito makakalimutan eh. Di ba? Mga kababayan, notable po yan. At alam niyo, sinasabi kong pansinin ninyo mga kababayan, ito yun. So ngayon, wala na tayong problema. Yung dininay ni Trillanes, kinonfirma ni Remulla. Diba? Wala na tayong problema dito. So totoo ang sinasabi nito pong mga Marines na mayroon talagang meeting, ito pong si Trillanes, ICC at saka itong si Boyeng. Sa bahay pa niya. Kinumpirma mismo ni Boyeng Remulla. Now, ang isa pa sa napapansin ko dito mga kababayan, ang sinabi ni Boyeng Remulla ay ito daw ay noon ng pagka-aresto or tapos na pong makidnap si Tatay Digong. Diba? Pero nang tanongin siya kung kailan, anong sagot niya? Hindi niya maalala, mga kababayan. Now, ito yung aking napansin. What if, mga kababayan, bago pa yung arrest kay Tatay Digong or bago pa ang pagkidnap kay Tatay Digong nila Torre, mayroon pala silang video or retrato na mga magpapatunay na may ginanap na pulong itong si Remulla at saka yung ICC at saka itong si Trillanes bago pa kidnapin si Tatay Digong. Naiisip nyo ba ang naiisip ko, kabayan? Di ba malaking possibility rin ito na maaaring bago pa yon maganap ay nakipagkita na? Bakit? Ito yun. Nasabi ko po yan mga kababayan dahil dito. Working for the ICC. Andali ha, ituloy natin. Dito na, umpisa natin dito sa ano. Teka lang ha, umpisa natin dito sa dulo. With the ICC. Working for the ICC. Are you working for the ICC, Mr. Chair? Hindi po, You are not. hindi po, Mr. Chairman. But you are connected with the ICC. Opo, by virtue of being the first to So, Mr. to file. Chair. Yes. This man who used to be a part of the armed forces that should be a patriot in this country has been conniving with the ICC, working for the ICC. Matagal na pong nakikipag-connive itong si Trillanes sa ICC. At kung mapapansin ninyo mga kababayan, ang mga sinasabi ni Remulla ay after na daw ito nung arrest or pagkidnap kay Tatay Digong.
Pero nang tanungin siya ng reporter kung kailan ito na hindi niya na maalala. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala eh. Maybe less than a year ago. Ang nasabing Kita nyo mga kababayan. Kasi nga, maybe less than a year ago, dahil mag-iisang taon na rin kay Tatay Digong. Pero bakit hindi niya maalala? Malay natin mga kababayan, di ba may punto, there is a possibility na nagkita na nga, naganap ang pulong na ito bago pa kidnapin si Tatay Digong. Tama hindi? Napakalaki ng posibilidad nito mga kababayan, sapagkat itong si Trillanes ay noon pa nakikipagsabwatan na sa ICC. Na ayon dito kay Abante, it should be patriot sa ating country dahil dati siyang sundalo. Gets nyo yung punto natin mga kababayan? Kung nagits nyo yung punto ko, pakicomment nyo sa baba na nagits natin ang punto. Nagits nyo yung punto ko. Kung hindi naman, pakicomment din at bakit ang hindi nyo nagits mga kababayan. Para magkalinawagan tayo. Ano ba ang pinupunto mo, BMR? Ang pinupunto ko dito, ang sinasabi kasi ni Remulla, naganap daw yung pulong after na ng pagkidnap kay Tatay Digong. Pero ang basa ko dito mga kababayan, bago pa kidnapin si Tatay Digong, naganap yung pulong na yan na sinasabi ng mga Marines. At ang isa pa sa matindi ditong basehan natin, dahil sinabi mismo doon sa hearing, bago pa maganap si pagkidnap kay Tatay Digong, humarap sa hearing itong si Trillanes dito kay Abante. Na ito ngang si Trillanes na pagsabihan na conniving, nakikipag-connive ka sa ICC at it should be dapat patriot sa ating country. Kumbaga yung iyong pagiging patriotism, makabayan, dapat nandito sa ating bansa. Ngunit traitor ka. 'Di ba? Ang inyong naging dati ka pang sundalo ha. Dati ka pang sundalo. Pero ikaw ang unang nagtatraidor sa ating bansa. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, ano po ang ibig sabihin nito? Ang punto natin dito, what if kung may video na hawak ito pong mga dating sundalo na 18 na lumantad na magpapakita ngayon na bago pa ang arrest kay Tatay Digong ay nagpunta na, nakikipagpulong na ang ICC, Trillanes at Remulla sa bahay pa niya. Ngayon, madali lang naman din ni Remulla pag sinungalingan to mga kababayan eh. Bahay niya ito, tama hindi? Saan ito? Sa Makati. Imposible naman sa Makati sa bahay niya ay squatter area. So, kung hindi ito squatter area, saan ito? Pwedeng sa Forbes or sa ibang mga malalaking subdivision, mga villages dyan, sa mga magagandang villages sa Makati, or sa mga condominium. Wala naman siguro sa atin mananiwala na nakatira ito si Boying Remulla sa mga squatter sa Makati. Tama hindi? No? Wala siguro, no? So malamang sa malamang condominium, mansion, villages, subdivision, or baka Forbes Park. Tama hindi? Now, dahil sa mga nabanggit natin na mga high-tech or high-end na mga pamamahay or mga villages, imposible din wala itong CCTV. Tama hindi? Ali mga kababayan, sundan nyo lang ako. Tama ba hindi? So kung tama na mayroon itong CCTV, mabilis lang niya madibang. Mabilis lang niyang reviewin. Nag-gauge niyo pong punto ko mga kababayan? Di ba? Mabilis lang niya ngayon reviewin. Sandali. Ito yung sinasabi ng 18 ex-Marines na di umano nagpunta dito ang ICC. Ito yung video. Ito kailan daw sinasabi nila nagpunta? Ito wala naman ako natatandaan eh. Ngayon, dahil inamin mo ng mayroon, so ngayon ilabas mo. Maglabas ka ng CCTV para patunay. At syempre, dun sa CCTV, sa tingin ko naman kumpleto yon. Mayroon yung oras at date kung kailan. At ngayon, dahil inamin mong mayroon,
Pinatunayan mo lang ang sinasabi ng 18 Marines. Kaya kahon na kahon ka dito, Boyeng Remulla. Gets nyo mga kababayan ang punto natin dito? Gets nyo ang punto natin? So ibig sabihin mga kababayan, kunik-dadat kayo. Inamin na ni Boyeng na mayroon pagkikita, pero ang inamin niya, after. What if kung mayroon palang katunayan, ito pong 18 Marine, bago pa. What if, Kasi mga kababayan, kung mayroon ilalabas na si Boyeng na after na, di ba dapat hindi siya mag-hesitate? Sabi niya kasi, hindi ko na maalala eh. Tama hindi? Nagigits niyo ba mga kababayan? Sabi niya, hindi ko na maalala oh. Balikan natin. Tsura niya oh. Pag screenshot yata yan, sandali. Screenshot muna natin. Ang ganda. Excuse me. Gatas. Nandali lang guys ha. Ano ko lang ito. Pag thumbnails, ganda eh. Saan na ba yun? Knock ng towards naman oh. Pang thumbnails ba ka? Nasa na? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Remulla, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yon. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Alam naman natin yan. Pero Pabago-bago talaga mga kababayan. Ano? Bakit? hindi raw ibig sabihin na porket totoo ang pakikipagpulong niya sa ICC ay otomatikong totoo na rin ang lahat ng nilalaman ng kanilang affidavit. Kaya nga kung hindi nga totoo at alam mong paninira lang yan, bakit hindi mo sila ngayon lalong imbestigahan? Ha? Tama ba, Boyeng? Bakit hindi mo sila lalong imbestigahan kung hindi pala totoo sinasabi nitong dating mga Marines? Di ba, mga kababayan? Nabubuking ka lang kaya deny to death, di ba? Pero mga kababayan, wala na pong lusot, no? Wala na pong lusot ito si Remulla at saka itong si Trillanes. Ganito rin inamin ni Trillanes ang pakikipag-ugnayan niya sa mga investigador ng ICC. Pero hindi raw ibig sabihin ay may nangyari ngang suhulan. Ang sinasabi ko since 2017, nakikipag-ugnayan po ako sa kanila, nakikipagtulungan ako sa kanila, pagkalap ng testigo at ebidensya. Ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Definitely it's a spin kasi kailangan nilang palabasin na sinuulan para magamit ni Kaufman na sasabihin corrupt yung mga ICC investigators. Probably to request for a mistrial. Sa panayam din ni Soho, ipinakita ng ilan sa mga dating sundalo ang kanilang mga ID nung panahong nagtatrabaho pa umano sila kay dating Congressman Ko. Bakit namin kayo dapat paniwalaan? At saka, paano nyo mapapatunayan na nagtrabaho kayo talaga kay Zaldico bukod sa sinabi nyo sa akin? Then meron po kaming ID. May ID kayo? Yes, from Congress na papatunay na. Pwede ba makapakita yung ID ninyo? Ito ang ID ni... Isbert Volpat. Okay. Lahat kayo may ID na ganyan? Yes. Naka-indicate po ba nagtrabaho sila kay Zaldico, sir? Yes po. Signature po ni... Usad ang investigasyon, sinabi ni Remulla na kailangan ang tigi-isang affidavit ng 18 dating sundalo. Ang isinumite kasi sa ombudsman ay isang affidavit na pinirmahan ng lahat ng dating security personnel. I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Di ba? Kahit kasama ako dyan, nakita ko naman, sinasabi nila, ICC. Sinabi ko, nakausap ko. O ano ngayon? Di ba? Kailangan protektahan natin ang ating mga testigo. O ano ngayon?
Yabang talaga, no? Sinabi ko naman, nakausap ko. Ay, ano ngayon? Ano ngayon? 18 Marines. Ano ngayon? Nakausap ko yung mga ICC. Ano ngayon? Nakipag-meeting ako. Ano ngayon? Ngayon, ibig sabihin, tama ang sinasabi nila. Yun lang yung kasimple, Boyeng. At hindi mo na pwedeng takasan yan. Tama ang sinasabi nitong mga ito. Ha? At may katunayan sila na may mga ID sila, na totoong trabahante sila ni Saldico. Ngayon, Boyeng, kung talagang sinasabi mo na totoo, na nakipag-meeting kayo sa ICC, ilabas mo yung CCTV. Yun lang naman din kabilis yan, kasimple yan, Boyeng eh. At saka yung sinasabi mo kailangan din ng individual, darating tayo dyan. At least kahit paano, mayroon na. Pinirmahan nila yan. Lahat sila pumirma dyan sa isang affidavit na yan. E di pwede naman individual eh, isa-isa eh. Kaya naman nilang gawin yun. Kaya lang ngayon, pinagsama muna. At isa lang naman sasabihin nila lahat eh. Di ba? Di ba? Ay nako, ang babaw ng argumento mo, Boyeng, mga kababayan, no? Palusot na lang talaga itong si Boyeng. So ngayon, yun ang ating aabangan. Kung maglalabas ba itong si Boyeng ng CCTV. Total, inamin na rin lang niya. So ibig sabihin, mayroon siyang ebidensya, di ba? Na para pasinungalingan itong mga 18 dating sundalo. Kung wala siyang ilabas na CCTV, mga kababayan, at baka talaga may mga resibo, may mga pictures na hawak itong mga 18 dating sundalo na magpapatunay na nakipag-usap, nakipagkita, nakipag-meeting ka sa ICC before and after. Before and after. Yan ay hula ko lang, kabayan. Hula ko lang at analysis ko lang yan. Di ko alam kung magkakatotoo. Pero sa tingin ninyo, mga kababayan, may posibilidad kaya magkatotoo na bago pang makidnap si Tatay Digong ay nakipag-meeting na si Trillanes at saka itong si Remulla? Comment nyo nga rin dyan, mga kababayan, ang hula ninyo. Hula lang naman tayo, ha? Hula lang tayo. Unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung Ano pa nasaksihan mo, Bernard? Pag di-deliver lang po namin kay BBM sa Ilocos, naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70. Malaki rin po yung naging papel namin, ma'am, sa ICC. Security po, yung tinatawag nilang foreigner, yun po pala yung ICC investigator. Ocular muna sila, ma'am. Then nakipag-meeting sila at kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nadedeliveran siya ng pera. Paktay ka diha, Trillanes. Lubog na lubog ka dito. Nakita kang nakikipag-meeting, dinideliveran ka ng pera. Nakko, paktay ka diha talaga. Ayan na nga sinasabi natin, mga kababayan eh. Malamang sa malamang talaga, mayroon pang previous meeting na naganap dito kay Remulla at ICC at si Trillanes. Di ba? Tuloy. Your timing is suspect, Attorney Baligod, kasi nagpa-presscon kayo 1 day after simulan itong ICC pre-trial ni Duterte sa The Hague. Sa sinabi nila, yung mga litrato daw po na nakunan, mukhang AI generated daw po. Bakit daw nakasama si Senator De Lima sa listahan ng mga pinag-deliveran ng pera? At the time, nakakulong pa siya. Hindi naman ho 2022 yung delivery sa kanya. Sinong nakakita kay Senator De Lima? Kami po. Anong nakita nyo exactly? Unahan ko na yung mga mangiintriga sa inyo. Baka DDS kayo, hindi kayo mga Duterte supporter.
Umpisahan natin sa Pati pala si Dilimaw mga kababayan, nahagip pala dito. Naku, Dilimaw. Delikado ka rin dito, baka kulong ulit dito. pagsalaysay nyo kung ano yung mga nasaksihan nyo at ano yung inyong mga naging trabaho. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico. So umpisahan natin kay Belnard. Ako po si Belnard Tubi. Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Naging start siya ng congressman is 2022 or 21. Then, pag-start na ng AKB, sa AKB po siya nag-start, party list. Then, kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung ano namin, security. Then, nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila. Since as basura po is yung code name po ng pera. Sa Mali-maletang pera. Ano yung mga nasaksihan mo, Belnard? Ang una pong ang advice ni Kong Saldi, pagdi-deliver ng pera is yung matatagal na po. So kami yung pinakamatatagal. Kasama ni nilang Paul at saka ni Mark. So binababa namin from Horizon. Si Paul at si Mark, yung mga executive assistants ni Zaldico. Yes po. Yun po yung trusted ni Kong Saldi para po dun sa mga pera na mali-maleta na basura na pumapasok from iba't ibang district na DP po. Anong ginagawa niyo dun sa mga pera? From sa labas, then ilalagay dun sa Balye or sa Horizon, i-distribute po dun kay Speaker Romualdez po, ma'am. Yung iba't ibang mga personalidad na nabanggit, doon kayo nagde-deliver ng mga pera. Yes po. Mula kay Speaker Romualdez hanggang sa ibang mga congressmen. Yes po. Yun lang? Sila lang ba? Marami pa pong iba, ma'am, pero hindi na namin doon sa affidavit namin. Pero kung pwede po namin silang puntahan sa Congress, may access naman po kami sa Congress if ever po. Okay. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, anong pumasok sa isip mo? Anong reaction mo nung... Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin. Kasi wala naman kaming intention na masama. Kasi para para lang po sa pamilya namin. Kasi kung gagawin namin na nakawin namin yung pera-pera na bulto-bulto, baka kami naman po yung balikan. Hindi ka nagulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Hindi kayo nagtaka, saan ang galing to? Walang mga ganyan. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin, parang nagpopondo po siya ng mga project para dun sa mga ibang project. Ano pa nasaks? Alam nyo, mga kababayan, napakahalaga nitong punto na sinasabi ni Sir, ano? Kasi nga yung tanong ni Ma'am Jessica, di ba kayo nagtataka, no? Na pera pala, mali-maliit, ang dami. Ang sagot niya, alam nila na si Zaldico ay kontraktor. So, para bang ini-expect na nila na itong mga pera na ito papunta doon sa legal na negosyo. Tama, hindi? So, bilang isang trabahante, di ka basta-basta magko-complain. Trabahante ka lang, di ba? Gagawin mo lang yung pinapatrabaho sa iyo. Sihan mo, Belnard? Yung pag-deliver din po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong. Ito, mga kababayan, ang kinilabutan ako. Ito yung tumugma doon sa isang sinabi ni Sergeant Gutesa na nag-deliver din sila dito sa Ilocos. Ito pala si Sir, ang kasama. Di ba, mga kababayan, tumugma yung sinasabi ni Sergeant Gutesa noon na hindi siya nakasama doon sa diniliberan, pag-deliver doon sa bahay sa Ilocos. Ito pala yun, siya pala yun, mga kababayan. Nakakakilabot ito pala ang malaki pala ang nito. Ito ngayon ang magkukunikta doon sa kay Marcos. Nako, grabe. Kaya protektahan ito, mga kababayan, dahil ito malamang targeted ito talaga. Dahil ito yung tumumbok na kasama ni Zaldico na nag-deliver po sa bahay mismo ni Marcos Jr. dyan nga po sa Paway, Ilocos Norte. Nasaksihan mo, Belnard? Yung pag-deliver din po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni
Kong Saldi doon. Dalawa lang po kami, ma'am. Alam po ni Kong Saldi na nagatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Yung malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Si Rosebert naman. Sandali ha, yung 5 malita na sinasabing na i-deliver, nilang 2 lang ha. Itong mama na ito. Sino ito? Sandali ha, sino itong mama na ito? Si Ben ba to? No? Siya, nakapag-deliver siya doon ng 5 malita. At ang tanong sa kanya ni Jessica Soho ay magkano ang laman, no? Sabi niya 5 malita. Mga large, no? Malalaking malita daw ito. At yung laman, di umano, nagkakahalaga po yan ng 50 to 70 million. So kung 5, sabihin na lang natin mga kababayan na 50 million, pinakamababang estimate, no? Pag 50 tapos 5, ibig sabihin 250 million. Tama hindi? 2, 100, 4, 200, 5, 250 million doon sa malitang 5 na dineliver kay BBM. Na 2 lang sila. 2 lang sila. Nasaksihan mo, Bernard? Yung pag-deliver, di-deliver lang po namin sa kay BBM sa Ilocos. Naghatid po kami ni Kong Saldi doon. 2 lang po kami, ma'am. Alam daw po ni Kong Saldi ko yun, 2 lang sila. So ito yung sinasabi ni Sergeant Gutesa na may deliver doon sa bahay ni Marcos sa Ilocos. At ito pala yon si Bernard, no? Bernard palang pangalan nito. 2 lang sila. Tapos 5 nga. So 250 kung 50 million yung laman ng isang malita na large, no? Now, kung 70 naman ito mga kababayan, ilan yun? 70 times 5. Teka, mahina tayo sa mathematic eh. 3.5 ba ito mga kababayan? Tama ba? Tama ba? Kung 70 times 5, 3,000 350. Mahina talaga ako sa mathematic eh. Absent ako nung nagturo. Sorry. Ilan yun? 70 times 5. Ayun, tama. 350 million. Kung 70 million ang laman ng isang malita. Pinakamalaki. And I suppose mga kababayan, presidente siya, siya siyempre, mas malaki dapat yan ang laman. Tama? Ngayon, kung hindi naman malaki laman o 50 million lang, malaki pa rin, 250 million pa rin yan. Minimum kasi, 50 million bawat isa na large na malita. So, ibig sabihin mga kababayan, for the minimum of 250 million to maximum of 350 million, isang deliver pa lang yan ng mga malita, ng 5 mga malita dyan sa bahay ni Marcos Jr. sa Paway, Ilocos Norte, na 2 lang sila ni Congressman dati Saldico at itong si Bernard. So malinaw yan mga kababayan. Kong Saldi na nagatid po kami doon. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Oo. Pero di ba yung sa affidavit ninyo, merong pag large, medium, Yes. may expendable bag pa. Alam nyo kung magkano? Minsan nakwento ng executive ni Kong Saldi, almost ang laman doon is 50 to 70 po yung Malaki. Yung medium, magkano Yung na medium- lalaman nun? medium is nasa 50 pababa naman siguro. Okay. Tapos yung expendable bag, 5 million. Tama Yes, ba? yes. So kay Presidente, magkano ang dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. Si Rosebert naman.
Rosebert, ano naman ang kwento mo? Ano yung mga nasaksihan mo? December 2023, na-hired po kami ni Boss Elizalde ko. Then, simula nung na-hired kami, ma'am, napasabak na agad kami sa Operation Garbage po, yung basura, ma'am. Operation Garbage. Yun ang tawag nyo sa Sandali, 2022 ba? Tama ba ang dinig ko? Balikan lang natin mga kabayan kung 2022 nga ba na una siyang na-hired. Yun na natin. naman. Rosebert, ano naman ang kwento mo? Ano yung mga nasaksihan mo? December 2023, na-hired po kami ni Ayun, December 2023. Boss Elizalde ko. Then, simula nung na-hired kami, ma'am, napasabak na agad kami sa Operation Garbage po, yung basura, ma'am. Operation Garbage. Yun ang tawag nyo sa ginagawa nyo? Yes, ma'am. Okay. Then, yung unang operation na nasamahan ko, ma'am, yung nag-deliver kami ng halos 50 na maleta kay dating speaker po. 50 ka mo? Yes, ma'am. Ganon kadami? Yes. Ano yun? Large, medium, o expendable? Halo-halo po siya, ma'am. May medium, may large. Saan-saan kayo nag-deliver kay speaker? Yung sa time ko po, sa 42 McKinley po. Bahay niya yun? Yes, ma'am. Tapos, saan pa? Sa 41 na yun. 14 Nara. Kay Michael yan dati. 14 Nara. Bahay niya rin. 41. 14 Nara. Meron pang nababanggit na agwado sa may Malacanang yun. Yes, ma'am. Kasi ang nangyayari po, ma'am, apat po kasi kami na team. Close in, advance, marketing, and yung sa team ng basura po. Everyday, ma'am, rotation po yan. Yung nangyayari po. Kaya ako, ma'am, hindi po ako araw-araw na-engage sa Pero may knowledge po ako, ma'am, kasi nakikita namin sa group chat namin kung saan, kanino, at kung ilan. Sino yung security na naka-assign po. Doon po namin nalalaman sa GC lahat po. Ilan ba kayo lahat na naka-detail kay Congressman ko? 103, ma'am, na kuwang kami. Kasama na po yung active doon na PNP, Civilian. Coast Guard, civilian na mga driver po. Then Okay. kami na mga Marines po. Ang Marines, ilan? Halos 60 plus. 60 plus kami, ma'am. Kasama na yung buong family po doon. Meron po kasi sa kids, ma'am. Then meron sa wife po niya. Then kay boss. Yung buong pamilya ni Congressman Zaldico. Pero kay Congressman mismo, ilan kayo na involved sa sa Operation Garbage, sabi mo nga, dito sa pagdadala ng basura? Ilan lahat na Marines? 20. Sa 30 plus, ma'am. Rosebert, nung inassign pala kayo na, 'di ba kasi inassign kayo yung battle tested Tapos biglang napunta kay Zaldico, ang pinapagawa sa inyo mag-deliver ng basura o mali-maletang pera. Ano reaction mo doon? At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am, sa mga kung saan galing po yung pera, ma'am. Kasi ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss marami siyang pera, marami siyang business po. Baka sa po nila, baka mga business partner niya po. Pero nung kalaunan, ma'am, nalaman namin na, kasi pumutok na po, naglabasan na po yung mga pangalan, doon pala yan galing. Pero kung nalaman namin una pa lang, ma'am, baka nag-alisan po kami doon. Pero sa pagde-deliver ba ng pera, puro kayo Marines? O meron ding Rotation nga po, ma'am. PNP? May PNP po. Meron din? Yes po. Active PNP po meron. Okay. So, OMG, mga kababayan, nakakakilabot. May active na PNP personnel. Hala ka. Pagkatapos ayaw pa imbestigahan ni Lacson. Grabe ito, mga kababayan, na revelasyon ng ating mga dating sundalo, At ito po ang matupit dito, mga kababayan. Dati pala silang mga tested battle, nakikipaglaban talaga sila. Kumbaga ngayon, iba na. Hindi na sila nakikipaglaban. Nagdi-deliver na lang sila ng mga pera-pera. So, ibig nyo sabihin, mga kababayan, ay hindi po basta-basta ang kinuha ni Zaldico. Yun talagang handang bumira, handang magpakamatay para sa kanya, para sa pagdi-deliver ng mga pera. Di ba? Kasi itong kinuha niya talaga, mga highly battle tested, di ba?
At ang matindi nito mga kababayan, ang revelasyon, no? May mga active pa palang pulis. Pagkatapos, si Lacson ayaw mag-imbestiga. Si Boyeng, involved na nga, ayaw pa rin. Gusto pa rin, maghanap pa rin ng panibagong mga ano na naman, affidavit na naman kasi pag isa-isang affidavit na naman yan, siyempre iba-ibang maghanap na naman siya ng mga ano niyan, notaryo na pike. Anak ng tokwa talaga tong mga ito. Di ba mga kababayan? Sumaliwanag na po, tugmang-tugma ang mga sinabi ni Saldico, Sergeant Gutesa muna, pagkatapos Saldico, at ito na ngayon, yung mga kasamahan ni Sergeant Gutesa na mga tauhan din ni Saldico, nagtutugma-tugma lahat ng ito. Na ano yon? Na maliwanag, Martin Romualdez, diniliberan, 50 na mga malita, halo-halo, may large at may medium. So, ibig sabihin mga kababayan, 50, unang sabak pa lang niya, 50 kaagad, napasaubo kaagad sila. So, 50 times 50, times na naman natin yun mga kababayan. 50, nasa na ba yun? 50 times 50. 2,500. Yung 50 times 50. So, 2.5 billion, tama ba? Ganito kalaki, ganito karami yung pera na ano kagad, dineliver kagad nila. 2.5 billion, tama ba? Yung halimbawa 50 million na lang bawat isa sa 50 na malita. So 50 times 50, 2,500. So i-convert natin ito into pera, 2,500, di ba yung 1,000 million is 1 billion? Tama hindi? Yung 2,000 na million, 2 billion. 500 million. So 2.5 billion. Grabe. Alam nyo mga kababayan, isa pa sa naalala ko dito, pagsabak niya, sabi nitong yung isa, 2023, di ba? Sabak agad siya sa 15 na balita. Naalala ko lang si BP Inday, parang 2023 siya nagsalita noon na ang pera ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Si Saldico at si Martin Romualdez. Tugma mga kababayan. Dahil nung 2023 pagpasok niya, napasabak agad siya sa delivery ng pera diyan kay Martin Romualdez. Sa Aguado, sa Malacanang, sa Forbes Park, sa McKinley, sa Makati, at sa Nara, sa Makati din, sa Forbes Park din. At doon din sa Paway, sa bahay mismo ni BBM. Tumpak, mga kababayan, ang sinasabi ni BP Inday. Kaya naman pala, hindi na nasikmuran ni BP Inday itong admin ni BBM. Umalis talaga ang Agila, lumayas, dahil hindi niya maatim ang kanyang mga kasama ay mga vulture, mga uwak. Ang ating BP Inday, bukod sa katangian na matapang, nagsisimbolo po ng Agila, meron din pong katangian siguro si BP Inday na kalapati. Maamong kasi ang kalapati at ayaw niya ng dugyot. Itong uwak at saka itong vulture, sila yung mga kumakain ng mga marurumi. Di ba? Garbage. Oh, tama nga na mga kababayan. Tingnan nyo. Pinangalanan nila yung pera, basura or garbage. Sorry Alam nyo mga kababayan, hindi po yan coincidence. Biblical po yan. Marumi ang pera, mga kababayan. Alam nyo kung paano naging marumi ang pera? Technically speaking, marumi ang pera, mga kababayan Bakit? Tingnan nyo. Kung sino-sino humahawak niyan, sa tingin nyo ba lahat ng humawak ng pera na napunta sa iyo dyan, malinis ang kamay, naghugas ang kamay?
marami dyan galing sa kubeta, yung iba dyan galing sa pagluluto, yung iba dyan galing sa pag kung ano-ano mga binubutingting sa makina, kung ano-ano. So marumi. Literally yung pera. Pero mas marumi ito mga kababayan. Hindi dahil sa literal na marumi. Marumi ang pinanggalingan nito. Garbage. At yan ang gustong-gusto ng vulture at mga uwak. Na siya naman ayaw ng kalapate at ng agila. Ayaw nila yan, hindi sila dyan. Ayaw nila, lalo na yung maamong kalapate. Tumpak na tumpak talagang pinangalan nila, basura mga kababayan. Alam nyo, napapaisip ako talaga noon. Paano ito nasabing basura? May kahulugan pala ito mga kababayan. Kasi basura, marumi. Marumi po ang pinanggalingan ng pera na yan. Hindi po yan malinis na nakuha ninyo. Kaya tumpak lang talaga na basura ang tinawag dyan. Pero yung basura na yan, pinaghirapan ng taong bayan. Tax ng taong bayan. Tax ng ating mga kababayang mga OFW na ngayon hindi malaman ni Marcos Jr. kung paano matutulungan. Tingnan nyo po ito mga headline mga kababayan. DMW, mass repatriation sa Middle East, hindi pa ipapatupad. Ayaw pa daw ipatupad. Nang makita ko ito kanina, sabi ko, okay na kasi nagbasa ko, mass repatriation. Okay. Pagtingin ko sa baba, hindi pa. Nasaktan ako mga kababayan. Bakit? Tingnan nyo po ito. Nung panahon ni Tatay Digong, ito mga kababayan ang aksyon. Noong uminit ang tensyon sa pagitan ng US at Iran noong Enero 2020, hindi nakisawsaw ang Pilipinas sa gulo. Sa halip, ito ang mga pangunahing hakbang ni President Duterte. Nagpahayag siya ng pag-alala, inamin niyang kinakabahan siya na baka lumala ang tensyon at mauwi sa digmaan sa Middle East. Pinaalerto ang military, inutusan niya ang armed forces na maghanda ng eroplano at barko sakaling kailanganin ilikas ang mga Pilipino. Mandatory evacuation sa Iraq. Itinaas sa alert level 4 ang Iraq at pinapauwi ang mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Nagpahanda ng standby funds. Humiling siya ng pondo para masigurong may budget ang gobyerno kung kakailanganin ang malawakang repatriation. Ang naging focus ng administrasyon noon ay protektahan ang mga Pilipino, lalo na ang mga OFW sa Middle East. Yan po ang ginawang action kaagad ni Tatay Digong nung nagkaroon po ng tensyon dyan ng gera. Ngayon, ito naman ang action ni Marcos Jr. Hindi pa ipapatupad ang repatriation. Ganun lang kasimple. Ganun lang nila baliwalain ang mga kababayan nating OFW na siya pong nagbibigay ng tax ng bayan na ninanakaw po nila, mga kababayan. Ayan po ang ipinakita pong larawan. France, Italy, UK, Cyprus, Syria, Israel, Jordan, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Dubai, Iran. Nagpaulan po. Basahin natin mga kababayan, ano pa itong ginawa ng Iran? Iran hit 14 countries in one night, isang gabi lang. Grabe, 14 bansa ang kanilang pinaulanan. In one night, here's what happened of 16 hours ago. Israel, 9 dead. Beit Shemesh flattened by ballistic missiles. Yung 9 dead na yan, nandyan yata yung isa nating kababayan. Isang kababayan natin na taga-Pagbasista Pangasinan, si, ano pangalan nun? UAE, Burj Al Arab on fire. Abu Dhabi, 1 dead, 7 injured. Dubai Airport, concourse hit, 4 wounded. Flights cancelled. Ayan, no? Ayan mga kababayan na nangyari. Marami pong mga namatay dito sa pag-atake ng Iran. Sa isang atake lang nila, 14 bansa ang kanilang inatake. Mantakin nyo yun. Ganyang kalakas ang kapasidad ng Iran.
Grabe, ano, ang lupit. At ang masakit lang dito mga kababayan, marami po sa ating mga kababayan dito ngayon ang namimiligrong buhay. Mayroon po tayong isang napanood live video sa Dubai. Kababayan nating Pilipina nagde-live. Sumabog. Hindi ko po pwedeng ipanood sa inyo, baka ma-restrict po tayo ni YouTube. Dahil pag isi-share ko po, nawawala po siya. So ibig sabihin, nire-restrict po ni Facebook or ni YouTube yun. Tapos ngayon, ang atin pong presidente ay wala pong pakialam. Hindi pa ipapatupad ang repatriation. Samantalang si Tatay Digong noon, handa kaagad. Naka-standby na kaagad. Mayroon na kaagad mga fans, mga military naka-alerto. Lahat-lahat. Pinagmalasakitan ni Tatay Digong. Itong Marcos Jr. naman ngayon ay wala pong pagmamalasakit. Kabayan, ano sa tingin ninyo? Kailangan bang maibalik ang mga Duterte? Or gusto nyo na lang magpatuloy ang pagnanakaw, pangkakawawa ng mga Pilipino nitong Marcos administration? Kayo na po ang umusga at gusto ninyong iboto kung sino sa darating na 2028. Kabayan, maraming salamat. Kung nakarating ka sa dulo ng video ito, comment ka dyan sa baba kung ano masasabi ninyo sa ating napanood at napag-usapan dito. Ilagay mo na rin ang lugar kung taga saan ka at pag-usapan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!